Pagbalik ko sa araw kung kailan inihagis ng asawa ko sa nakaraang buhay na si Leo Royan ang bola ng kasal. Ang unang ginawa ko ay, kunin ang bola ang dapat sanay para sa akin. At sapilitang isiniksik ito sa mga kamay ng kanyang unang pag-ibig. Salamat pare. Pagkatapos ay lumingon ako, at tinanggap ang pagtatapat ng pag-ibig ng Emperadress. Ikaw. Sasama ka ba sa akin pabalik ng palasyo? Sasama po ako. Dahil sa nakaraan kong buhay, iniligtas ko ang aking asawa mula sa libu-libong kalaban. Pero ang unang ginawa niya pagkaligtas ko sa kanya, ay sampelan ako ng malakas sa harap ng maraming tao. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Puno ng pagtataka at matinding sakit ang puso ko. Nagalit pala siya dahil hindi ko iniligtas ang unang pag-ibig niyang si G. Boda, na bihag ding katulad niya. Pagkatapos nun, binaliwala pa niya ang batas ng militar. At suot ang damit pangkasal, sumugod siya sa kampo ng kalaban. Gusto raw niyang mabuhay at mamatay kasama si G. Boda. Sa huli, hindi ko kayang makita ang asawa ko sa kamay ng kalaban. Kaya ginamit ko ang posisyon ko bilang kampyong marks ng dakilang liyang. Upang ipalit ang sarili ko bilang bihag, makalaya lang si G. Boda. Boda, ayos ka lang ba? Umalis na tayo. Kahit pa napapalibutan ako ng mga nakatutok na espada at palakol. Wala akong naramdamang takot, nakatingin lang ako sa anino ng babaeng nakasuot ng pula. Habang akay-akay si G. Boda at palayo ng palayo. At nanginginig akong nagtanong, Leo Royan nung inihagis mo ang bola ng kasal noon. Umaasa ka ba na si G. Boda ang makakasalo nito? Hindi siya sumagot, pero nakita ko ang bahagyang pagsisisi sa kanyang mga mata. Nakuha ko na ang sagot. Ang asawa kong nakasama ko araw at gabi sa loob ng mahigit 10 taon. Matagal na palang may ibang nilalaman ang puso. Sa mismong araw na pinagputol-putol ang katawan ko ng 5 kabayo. Nagkabit pa sila ng mga pulang parol para sa kasal sa labas ng bahay ng pamilya Leo. Ang tanga talaga ng lalaking yan. Ibinuwis ang sariling buhay para lang sa mga taong walang utang na loob. Pagdilat ko, bumalik ako sa araw kung kailan inihagis ang bola ng kasal. Bilis, tingnan nyo, lumabas na si Binibining Leo. Napakaganda niya, bilis, lumabas na si Binibining Leo. Ang ganda-ganda niya talaga. Makinig kayong lahat, akin lang ang bolang iyan. Leo Royan. Sa buhay na ito susundin ko na ang gusto mo. Hindi na kita guguluhin. Sana makuha mo na ang lahat ng inaasam mo. Ang pamilyang Leo, kung saan kabilang si Leo Royan, ay isang kilala at mayamang angkan dito. Sa pagpili niya ngayon ng mapapangasawa gamit ang bolang sutla, dumalo ang lahat ng mga binatang lalaki sa buong bayan. Sa sobrang dami ng tao. Natulak pa nga ako papunta sa harapan. Tingnan ninyo, nakatingin sa akin si Binibining Leo. Siguradong sa akin niya ihahagis ang bola. Sa akin siya nakatingin, no. Akin ang bolang iyan, sigurado. HMP. Halata namang nakatingin siya roon sa binatang iskolar na nakaputi. Nang marinig ko ang mga salitang, binatang iskolar na nakaputi, natigilan ako, dahil bago ako pumunta rito para saluhin ang bola. Nagsuot din ako ng puting damit. Pero bago pa man ako makaramdam ng tuwa, napansin kong may isa pa palang nakaputi sa tabi ko. Si G. Boda, kapareho ko siyang nakaputi at mukhang iskolar. Kumakawi siya ngayon para makuha ang atensyon niya. At tulad ng inaasahan, tumingon sa gawin namin si Leo Royan. May matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyan hindi mabilang na beses ko nang nakita sa nakaraan kong buhay. Pero lagi lang iyon para kay G. Boda. Kahit pa nagdesisyon na akong magsimula muli, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng matinding kirot dito sa puso ko. Noong una siyang pumili ng mapapangasawa gamit ang bola. Ang gusto lang naman ng pamilyang Leo ay mahanapan si Leo Royan ng magandang kapalaran at itinakdang kapareha. Akala ko iyon na ang itinakdang tadhana naming dalawa. Pero nang dalhin ko ang bola sa mansyon ng mga Leo, sinalubong niya lang ako ng masasakit na salita at matinding pagmumura. Alam nyo ba, kilalang kilala sa buong kabisera si Leo Royan bilang isang napakahinhing binibini.
Ni minsan, hindi siya nagmura. Halos hindi nga siya nagagalit eh. Akala ko noon, sadyang mababa lang ang tingin niya sa akin dahil hamak lang ang pinagmulan ko. Pero, hanggang sa may isang pagkakataon, narinig ko silang nag-uusap ng kanyang katulong sa labas ng silid-aklatan. Doon ko lang nalaman na yung bowl ang sutla pala para sa pagpili ng mapapangasawa. Sadya pala niyang ihahagis sa lalaking katabi ko. Sa hamak na iskolar na si G. Boda. Kahit 10 taon na ang lumipas, hindi pa rin niya ito makalimutan at punong-puno pa rin siya ng hinanakit. Madalas pa nga niyang sinasabi sa iba na, kung si G. Boda lang sana ang napangasawa ko, tiyak na mas masaya ako ngayon. Dinurog ng mga salitang iyon ang 10 taon kong pagsisikap. Mukhang nakalimutan na niya, na ako ang nag-angat sa pamilya Liu mula sa pagiging simpleng mga mangangalakal. Hanggang sa maging pumapangalawa sa pamilya ng hari dito sa imperyo ng Dachen. Akala ko talaga nung una, mababa lang ang tingin niya sa akin. Kaya naman nagpakamatay ako sa pag-aaral at pagsasanay ng pakikipaglaban. Dahil doon, ako ang naging kauna-unahang tao mula nang itatag ang Dachen. Na nakasungkit ng pinakamataas na parangal sa parehong akademya at militar. Biniyayaan pa nga ako ng Imperatrice ng titulong dakilang general ng Hilaga. At pinangunahan ko ang paglusob sa Hilagang Disyerto. Pero, para lang bigyan ng dangal sa digmaan si G. Boda. Nagawa ni Liu Ruyan na lagyan ng pampatulog ang alak ko. At habang wala akong malay, ninakaw niya ang selyo ko bilang general. Dahil puro salita lang naman at walang alam sa aktwal na laban, syempre umuwing talunan si G. Boda. Naubos at namatay ang 200,000 sundalo namin. Nilusob ng kalaban ang aming mga kampo. At ang duwag, iniwan niya si Liu Ruyan. Tumakas siya ng mag-isa, kung hindi lang sana kilala si Ruyan bilang asawa ng dakilang general. Baka doon pa lang, binaboy at pinagsamantalahan na siya. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Itinaya ko ang buhay ko sa gitna ng libu-libong sundalo mailigtas lang si Liu Ruyan. Sa kalagitnaan ng gulo, tinipon ko ang aming mga natitirang tauhan. At sa huling laban, nadakip ko pa ang 2 hari ng kalaban. Sa huli, lubos na humanga ang Imperatrice sa aking katapatan at pagiging makatarungan. Hindi na nga niya ako pinarusahan dahil sa pagkawala ng aking selyo. Ginawaran pa niya ako ng titulong Marks ng Tagumpay. Nang malaman ng lahat ng mga kababaihan sa buong Dachen ang aking kabayanihan. Lahat sila ay humanga at nahulog ang loob sa akin. May isang prinsesa pa nga ang mismong nangako. General Qin, kung papayag ka lang, kahit maging pangalawang asawa na lang ako. Para lang mapagsilbihan ka, maraming salamat sa pagmamahal mo, mahal na prinsesa. Pero si Liu Ruyan lang ang nag-iisang babaeng mahal ko. Araw-araw, maraming tao ang bumibisita dito sa mansiyon ko. Lahat sila ay gustong malaman kung anong klase ba siyang babae, para paibigin ng ganito ang isang general na tulad ko. Pero nakangiti ko lang silang tinatanggihan, at sinasabing masama ang pakiramdam ng asawa ko. Ako lang ang nakakaalam, na simula ng araw na iyon, ni minsan ay hindi na tumuntong si Liu Ruyan dito sa mansiyon. Sa mga nakalipas na buwan, palagi lang siyang naroon, sa maliit na bahay na binili para kay G. Boda, para alagaan ito. Nang araw kasing iyon, sa sobrang takot ni G. Boda, ay nagkasakit siya at hindi na makabangon sa kama. Nalaman ko lang ang lahat ng ito dahil palihim ko siyang sinundan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga maintindihan. Iniwan na nga siya nito nang walang pag-aalinlangan habang tumatakas. Pero heto siya at patay na patay pa ring nagmamahal at sumusunod sa kanya. Bakit? Bakit kaya ganoon? Pagkatapos ng nangyaring iyon, napagdesisyonan ko na ring palayain siya, para maging masaya na sila ni G. Boda. Kasi noong una pa lang, kaya ako nakipag-agawan para pakasalan siya. Ay dahil akala ko mabibigyan ko siya ng kaligayahan. 5 taon na ang nakakalipas. Nagkaroon ng malawakang baha sa Muliang. Nawalan ako ng tirahan. May angkin nga akong galing sa pakikipaglaban. Pero maski pambili ng pagkain ay wala ako. Tumakas ako hanggang sa makarating sa kabisera. At sa sobrang gutom, hinimati ako sa tapat ng mansiyon ng mga Liu. Si Liu Ruyan mismo ang nagsubo sa akin ng isang mangkok ng lugaw. At dahil doon nabuhay ako. Nung mga panahong iyon, akala ko ay nakakita ako ng isang diwata. Nakasuot siya ng purong puting damit, kasama ang mahigit 10 katulong para magpamigay ng lugaw sa kalsada.
Walang tigil sa kasusumpa ang ama niyang si Ginoong Leo. Sinasabing nilulustay niya lang daw ang yaman ng pamilya. Pero wala siyang pakialam at nagpatuloy lang sa pagtulong. Ibinenta pa nga niya ang kanyang mga alahas at dot para lang tulungan ang mga nasalanta dahil sa 3 buwan niyang pagpapakain ng lugaw. Kaya ako nakaligtas noon. Kaya handa kong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para lang sa kanya. Kaso, noong inabot ko sa kanya ang kasulatan ng paghihiwalay, pinagalitan niya ulit ako gaya ng dati. Pero hindi tulad noon. Nang pag-alitan niya ako sa pagkakataong ito, naging sobrang saya ko, dahil pinunit niya ang kasulatan ng aming paghihiwalay. Lee Yuan, kapag nagbiro ka pa ulit ng ganito, magagalit na talaga ako sa iyo. Tandang-tanda ko pa hindi mukhang peke ang galit niya noon. Akala ko, may puwang pa rin ako sa puso niya. Kaya mula noon, hindi ko na ulit binuksan ang usaping iyon. Bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Tumingala ako sa mataas na entablado. Kahit medyo malabo, kitang-kita ko pa rin ang mga ngiti ni Leo Ruyan. Ngayon ko lang napagtanto, na si Jiboda pala talaga ang iningitian niya simulat sa pool. Sariwang-sariwa pa sa alaala ko ang matinding sakit ng paghati-hatiin ng 5 kabayo ang katawan ko. Leo Ruyan, hangad kong magkatuluyan kayong dalawa sa huli. Naglakad ako sa lungat sa agos ng siksikan ng mga tao. At binalewala ang mga nagtataka nilang tingin habang papalabas ako. Pero sa sandaling iyon, tila biglang nataranta si Leo Ruyan sa ibabaw ng entablado. Bigla niyang inihagis sa mga tao ang bolang pangkasal. Wala pa naman sa oras para ihagis iyon Habang patuloy ako sa paglalakad, bigla na lang nakaramdam ng sakit ang ulo ko. Pusa kong inabot kung ano man yun. At laking gulat ko nang makita ang pulang bolang pangkasal na hawak-hawak ko na. Natulala na lang ako. Sa nakaraan kong buhay mas malapit ang pwesto ko kay Jiboda. Kaya naiintindihan ko kung bakit ako ang nakasalo ng bola noon. Pero ngayon malinaw naman na nakalayo na ako Paano pa rin sa akin bumagsak ang bola? May isang napaka-imposibleng ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Pero mabilis ko rin itong iwinaksi. Siguro balak talaga niyang ihagis ang bolang pangkasal kay Jiboda. Sadyang nagkamali lang siya kaya aksidente niya na namang naibato ito sa akin. Nang sandaling iyon, biglang may bumigat sa aking balikat. At may narinig akong nagpapalapad papel na boses sa aking tainga. Nakita kong paalis ka na kanina. Siguro'y wala kang gusto kay Binibining Leo. Baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa akin ang bola. Pangako, babawi ako sa iyo balang araw. Lumingon ako at nakita ang nagpapalapad papel na mukha ni Jiboda. Saka ko lang na-realize ang lahat. Gusto niya palang ihagis ang bola kay Jiboda. Pero dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sa akin na naman bumagsak, tulad noong nakaraang buhay ko. Medyo kinakabahan at hindi mapakali si Jiboda. Wala na siyang masyadong inaasahan na makukuha niya mula sa akin ang bola. Pero ang hindi niya inaasahan, nag-alinlangan lang ako ng kaunti, at ibinigay ko na agad sa kanya ang bolang pinag-aagawan ng marami. Natulala siya sa kinatatayuan niya. Tapos ay biglang napuno ng labis na tuwa ang mukha niya. Tiningnan niya ako na parang isang malaking tanga. Tapos na ang pagpili ng mapapangasawa. At sa pagkakataong ito, madali akong nakalusot sa siksikan paalis. Dahil ang tingin nila sa akin ay parang isang nakakakilabot na halimaw. Sikat sa buong kabisera ang kagandahan ni Leo Ruyan. Kahit nga mga 80 taong gulang na lolo ay nakipag-agawan para sa bola. Pero ako, basta ko na lang pinamigay. At hindi humingi ng kahit anong kapalit. Sa paningin nila, kung hindi ako baliw, baka hindi raw ako tunay na lalaki. Sobrang magarbo ang naging kasalan sa pamilya Leo ngayon. Narinig ko na sinadya daw ni Leo Ruyan. Naalisin na ang lahat ng mga mahahabang tradisyon. Dahil ang gusto lang niya ay makasal na sila agad-agad. Maraming nainggit sa napakagandang swerte ni Jiboda. Hindi lang siya nakapang-asawa ng mayaman. Mukhang patay na patay pa sa kanya ang nobya. Punong-puno ng mga palamuti at ilaw noong araw ng kasal. Ayon sa gusto ni Leo Ruyan, naghanda ang pamilya Leo ng 300 mesa ng walang patid na handaan sa labas. Para makita ng lahat ang napakagarbong kasal na ito. At para mas maging espesyal pa ang okasyon, gumastos ng napakalaki si Don Leo. Nakumbinsi niyang dumalo sa handaan ang mga opisyal na nasa ika-6 na ranggo pababa. Gusto lang naman niyang magkaroon ng pagkakataon si Jiboda na magpakitang gilas sa harap ng mga bigating taong iyon.
Sa totoo lang, simula pa lang ay hindi na gusto ni Don Leo si G-Boda. May alam siya ng kaunti sa pagbabasa ng mukha. At sa unang tingin pa lang, nakita na niyang tuso at malupit si G-Boda. Isang mukhang sikim at walang utang na loob. Pero anong magagawa niya patay na patay ang anak niya rito. Kaya napilitan siyang ibuhos ang lahat ng tulong para lang makapasok si G-Boda sa gobyerno. Sa mismong araw ng kasal, malapit na ang takdang oras. Pero ni anino ng lalaking ikakasal, wala pa ring nagpapakita. Sa ilalim ng pulang belo, hindi mapigilan ni Leo Ruyan na kabahan ng matindi. Bigla niyang naalala ang araw na naghagis siya ng bola para mamili ng mapapangasawa. Yung itsura kong tahimik na nagtitiis noon. Noong nakaraang buhay namin, tandang-tanda niyang ako ang pinakamasigasig sa lahat ng nasa ibaba. Pero sa buhay na ito, pilit akong nagpupumiglas palayo. Dahil sa biglaang pagbabagong iyon, napilitan siyang ihagis ng maaga ang bola. Buti na lang, nasalo rin iyon sa wakas ng lalaking pinapangarap niya. Kaya nakahinga siya ng maluwag at umalis. Kaya lang palubog na ang araw. Pero wala pa rin ang magiging asawa niya. May mga masasamang kutob na namuo sa isip ni Leo Ruyan. Mahigpit niyang nakuyam ang laylayan ng damit niya nang hindi namamalayan. Buti na lang, narinig niya ang masayang sigaw ng katulong mula sa pinto. Pagkarinig niya nito, nakahinga siya ng maluwag, at inayos ulit ang kanyang kagalang-galang na tindig. Hinihingal na pumasok si G-Boda patakbo. Kahapon lang kasi, tuwang-tuwa siyang malapit na siyang yumaman at umasenso. Sa sobrang tuwa niya, nagpunta siya sa bahay aliwan para makipagpuyatan kay Xiaokui. Kaya muntik na siyang makatulog ng tanghali. Magpapaliwanag pa sana siya, nang bigla siyang pandilatan ng mata ni Don Leo. Halika na rito, bilis. Sa bagay, dahil nasa harap sila ng maraming tao, binigyan pa rin siya ni Don Leo ng kaunting respeto. Hindi na siya nagsalita ng masakit, pero medyo sumama pa rin ang loob nitong si G-Boda. Hindi rin siya nagsalita, kundi, inayos lang niya ang kanyang damit kasal. At naglakad papunta sa tabi ni Leo Ruyan. Alang-inang ngumiti ang tagapagdaloy, at nagmamadaling sumingit para pakalmayan ang sitwasyon. Na late lang ang groom natin. Kaya mamaya, dapat siyang uminom ng 3 baso bilang parusa, para makabawi siya. Naging maayos naman ang daloy ng kasal. Ang lahat ng nangyayari ay sumusunod, sa eksaktong gusto ni Leo Ruyan. Sa ilalim ng kanyang pulang belo, gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga pagsisisi niya sa nakaraang buhay, ay itatama niya na sa buhay na ito. Hanggang sa umabot sa pagyuko ng mag-asawa sa isa't isa. Sabay na yumuko ang dalawa. Mula sa manipis na tela ng belo, naaninag ni G-Boda ang pambihirang ganda ni Leo Ruyan. Ang pulang belo na bahagyang tumatakip sa kanya, ay lalo pang nagpadagdag sa kanyang alindog. Napalunok siya. Ruyan, pangako, aalagaan kita ng mabuti mula ngayon. Wala namang napansing masama ang mga bisita. At maging si Don Leo ay gaman ng kaunti ang loob kay G-Boda. Inakala ng lahat na nadala lang siya ng kanyang emosyon kaya niya nasabi yun. Pero biglang nanigas sa pagkakayuko si Leo Ruyan. Hanggang sa tumayo na si G-Boda. Bago niya napansin na hindi pa rin pala umaangat ang ulo nito. Ruyan, tayo ka na. Lalapitan sana niya ito para alalayan. Pero hindi niya inaasahan na aatras ng 2 beses si Leo Ruyan. At iiwasan ang kamay niya. Ang belo na sana'y groom ang mag-aangat, ay mismong siya na ang humablot. Tiningnan niya ang mukha ni G-Boda. Habang nanginginig ang buong katawan. Nanginginig ang mga labi niyang sinabi, "Bi, bakit ikaw? Nasaan si Liyuan?" Kutob ni G-Boda ay may mali. Pero pinilit pa rin niyang magmukhang kalmado nang sumagot. "Anong Liyuan?" "Ruyan, ako ang asawa mo." Nang makita ni Leo Ruyan na inaabot siya ni G-Boda, na parabang nakakita siya ng isang nakakadiring bagay. Hinablat niya ang mainit na tsaa sa tabi at isinaboy ito sa kanya. "Sinungaling ka. Malinaw na kay Liyuan ko inihagis ang bolang pangkasal. Siya ang asawa ko. Ninakaw mo ba ang bola mula sa kanya?" "Hahanapin ko siya." Ang dapat na nakatayo rito ngayon ay siya. At hindi ikaw." Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Leo Ruyan, umakyat ang dugo niya sa ulo. At galit siyang sumigaw kay Leo Ruyan. "Siya mismo ang nagbigay sa akin ng bolang pangkasal. Kahit mahanap mo pa siya, ayaw na rin niya sa'yo." Si Leo Ruyan, napatakbo na sana palabas ng pinto.
ay biglang napahinto nang marinig ito. Dahan-dahan siyang lumingon, na may mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Talaga bang siya mismo ang nagbigay sa'yo ng bola? Biglang nanahimik si Liu Ruyan. Napangiti ng may pagmamalaki si Jiboda. Tama. Ang Li Yuan mo mismo ang nag-abot sa akin ng bola. Saksi ang lahat ng tao rito. Ruyan. Basta't bumalik ka lang sa akin. Kakalimutan ko ang lahat ng nangyari ngayong araw. Ikaw pa rin ang pinakamamahal na asawa ni Jiboda. Ngunit sa sumunod na sandali, nawala ang ngiti sa kanyang mga mata. Walang emosyon lang siyang tiningnan ni Liu Ruyan. At sa harap ng lahat, hinubad niya ang koro ng pangkasal sa kanyang ulo. Hinayaang bumagsak ang mahaba at itim niyang buhok. Hindi na siya lumingon pa. At tumakbo palayo, nag-iwan lamang ng isang matapang na salita. Si Li Yuan lang ang tanging lalaking papakasalan ko. Naiwang nakabitin sa ere ang kamay ni Jiboda sa sobrang hiya. Bakas sa mukha ko ang matinding inis. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari sa pamilya Shen. Ngayon, malaya na ako at walang inaalala. Gusto ko na lang tutukan ang mga pangarap ko. Ang isang tunay na lalaking isinilang sa mundong ito. Paano makukontento sa isang ordinaryong buhay? Kahit wala na ang tulong pinansyal ng pamilya Shen. Dahil sa mga alaala ko mula sa nakaraan kong buhay. Sisiw na lang sa akin ang kumita ng unang yaman. Nakatatak na sa isip ko ang lahat ng alaala at galing ko sa martial arts. Tsaka, mas bata pa ako ngayon kumpara noon. Kayang-kaya ko nang bawiin ang dati kong pwesto. Pero ang hindi ko talaga inasahan. Hindi pa nga ako nagsisimulang kumita ng pera. Pinalibutan na agad ng sandamakmak na sundalo ang na tinutuluyan ko. Ang daming pumasok sa isip ko noong oras na iyon. Umabot pa nga sa puntong inakala kong nagpadala ng mga tao si Liu Ruyan para hulihin ako. Pero sa ngayon, hindi pa nga talaga kami magkakilala. Ang tanging ugnayan lang namin noong ilang buwan siyang nagpamigay ng lugaw. Kaso, sobrang dumi at gasgasan ko pa noong mga panahong iyon. Libu-libong mga palaboy ang nakikita niya araw-araw. Paano niya naman ako matatandaan? Isa pa, walang kapangyarihan ng pamilya Liu na mag-utos ng mga opisyal at sundalo. At ang mga gwardiyang ito ay ang mga Golden Dragon Guard na direktang inuutusan ng Imperatrice. Dala-dala nila ang isang utos mula mismo sa Imperatrice. Sa ngalan ng kalangitan, ipinag-uutos ng Imperatrice, na hirangin si Li Yuan bilang pinakamataas na general. At igawad sa kanya ang titulong marquis ng mga kampyon. Mas lalong gulat ang mga tao sa paligid ko. Nakasuot lang ako ng lumang damit na kupas na. Isang tingin lang, halatang halata na isa akong mahirap na iskolar. Kahit pagaano kalawak ang kaalaman ko. Kung kukunin man ako ng Imperatrice, dapat posisyon bilang iskolar sa gobyerno ang ibigay sa akin. Pero biglang posisyon bilang unang ranggo sa militar ang ibinigay sa akin. At ginawa pa akong pinakaunang marquis ng mga kampyon mula nang itatag ang kahariang ito. Sino ba namang hindi magugulat doon? Naisip ko agad na baka isa itong patibong. Kaso, nang pag-isipan kong mabuti, nag-iisa lang ako, wala akong sikat na pangalan at yaman. Bakit naman ako pag-iinitan ng isang kagalang-galang na Imperatrice? Tinanong ko ang mga gwardiya kung bakit. Pero ang sabi nila sa akin, sasabihin mismo ng Imperatrice ang lahat. Pero ang talagang hindi ko inaasahan, ay sa mismong silid tulugan pa niya ako pinatawag ng Imperatrice. Hindi ako nang ahas na laming-galinga. Yumuko agad ako bilang paggalang. Ako po ang inyong abang lingkod, si Li Yuan. Nagbibigay pugay po, kamahalan. Ayaw kong tinatawag mo akong kamahalan. Mas gusto kong tawagin mo akong Mingyu. Nayanig ang buong pagkatao ko. Hindi dahil sa gulat sa inaasal ng Imperatrice, kundi dahil sa mismong mga salitang iyon. Noong nakaraang buhay namin, ayaw kong tinatawag mo akong kamahalan. Mas gusto kong tawagin mo akong Mingyu. Ilang beses ding pinamunuan ni Imperatrice Ji Mingyu ang hukbo sa digmaan noong nakaraan naming buhay. Hindi lang kami basta pinuno at tauhan, kundi magkasanggarin kami hanggang kamatayan sa mismong kalagitnaan ng labanan. Pero sa ngayon, hindi pa naman nangyayari ang lahat ng iyon. Kaya bakit niya sinasabi sa akin ang mga ito? Gulat na gulat akong napatingin sa kanya. At nakalimutan ko na tuloy sumagot. Nang makita niya ang reaksyon ko, ngumiti si Ji Mingyu. Bakit? Kung ikaw nga ay nagawang bumalik sa nakaraan,
Tingin mo ba ay hindi ko rin magagawa iyon? Doon ko lang naintindihan ang lahat. Bumalik din pala sa nakaraan ang Imperatrice. Mula noong araw na muli siyang mabuhay. Binabantayan na niya ang bawat kilos ko. Kaso nga lang, nahuli siya ng isang hakbang. Nakita niyang tumama sa akin ang bowl ang sutla. Balak sana niyang itigil ang kasal at itakas ako. Pero hindi niya inaasahan na ibibigay ko sa iba ang bowl ang sutla. Kaya hindi na siya nagpakita. Sa halip, bumalik siya sa palasyo para isulat ang kautosang ito. Tinitigil niya ako. Nag-ipon ng lakas ng loob. At sinabi ang mga salitang hindi niya maamin-amin noong nakaraang buhay namin. Ano? Gusto mo bang manatili sa tabi ko? May gusto sa akin ang Imperatrice. Na naramdaman ko na rin naman, noon pa man sa nakaraan naming buhay. Kaya lang noong panahong iyon, kasal na ako kay Liu Ruyan. At siya naman ay isang kataas-taasang Imperatrice. Kaya paano ko naman siya gagawing pangalawang asawa lang? Noon kasi, ang buong puso't atensyon ko ay na kay Liu Ruyan lang. Kaya mas lalong imposibleng hiwalayan ko ang asawa ko. Kaya naman, hindi kailanman naglakas loob si Ji Mingyu na ipagtapat ang nararamdaman niya. Pero ngayon bumalik ang lahat sa simula. Kaya lang, medyo nag-aalangan pa ako. Hindi naman sa wala akong gusto sa kanya. Bilang isang Imperatrice, taglay niya ang walang katapat na ganda. At bihasa siya sa lahat ng sining at kaalaman. Sa totoo lang, walang lalaki ang makakatanggi sa kanya. Pero kakatapos ko lang tuldukan ang nararamdaman ko para kay Liu Ruyan. Saan pa ako kukuha ng ganang makipagrelasyon sa ibang babae? Napaisip muna ako ng sandali. At sa wakas ay dahan-daang nagsalita. Mingyu, pwede mo ba akong bigyan pa ng kaunting oras? Hindi naman tumanggi si Ji Mingyu. Siguro dahil narinig niyang tinawag ko siyang Mingyu. O kaya naman alam niyang masyadong mabigla ang mga nangyari. At ganoon nga, umuwi ako sa sira-sira kong bahay. Simula bukas, tuluyan na akong aalis sa lugar na ito. Pero ang hindi ko inasahan, ang labas ng bahay ko na dati napakatahimik, ngayon ay dinagsa ng mga tao. Nagtanong ako sa isa sa kanila, at doon ko lang nalaman na ang anak pala ni Don Leo, na si Liu Ruyan, ay sumugod dito sa labas ng bahay ko. Kaya medyo may hinala na ako sa nangyayari. Kung nagawang bumalik sa nakaraan ng Imperatrice, malamang, ang mga kakaibang ikilos na ito ni Liu Ruyan, ay dahil bumalik din siya sa nakaraan. Habang naguguluhan ako, nahati ang mga tao sa paligid at gumawa ng daan. At nakita ko si Liu Ruyan na patakbong lumalapit sa akin. Ang anak ng pamilya Liu na kilalang napakaselan at maarte. Ngayon ay puro alikabok at mukhang pagod na pagod. Nawawala pa ang isang sapatos niya kakatakbo. Sa maputi at malambot niyang paa, makikita pa ang mga bakas ng dugo. Pero mukhang hindi na niya iniinda ang sakit. Bigla siyang sumubsob sa mga bisig ko. Gulong-gulo pa rin ang isip ko sa mga oras na ito. Kusang gumalaw ang katawan ko para saluhin siya. Pero nang matauhan ako, agad ko siyang itinulak palayo. At buong lamig na sinabi, Ginang G, kung tama ang pagkakaalala ko. Kahapon ang araw ng kasal mo, di ba? Tapos ngayon, tatakbo ka rito sa akin. At yayakap-yakap pa, hindi ba't masyadong masagwa yon? Tila nasaktan si Liu Ruyan sa panlalamig ko. Yayakap sana siyang muli sa akin. Pero umiwas ako. Hindi totoo yan. Hindi natuloy ang kasal namin ni Ji Boda. Hindi pa ako kasal sa kanya. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, simula pa man noon. Walang nakakaalam, para sa isang babaeng tulad niya, na handang harapin ang galit ng buong mundo. Umatras lang sa kasal, para habulin ng ibang lalaki. Napakatindi ng kahihiyang tinitiis niya ngayon. Kapag kumalat ang balitang ito, wala nang kahit sinong lalaking tatanggap pa sa kanya. Sa bagay, para sa karamihan ng mga lalaki, mahalaga nga ang kayamanan, pero mas hindi nila masisikmurang mapagtaksilan. Kahit alam na niya ang mangyayari, nandito pa rin siya.